Tinig ko'y iyong pakinggan. Yan po ang invitation ng Salmo. Ibig po sabihin, may gusto pong ituro ang Diyos sa ating lahat ngayong araw. Tinig ko'y iyong pakinggan. Ano kaya ang gustong ituro sa atin ng Diyos? Well, sa ating gospel today, dinadala po tayo sa buhay ni Jesus na kung saan, sa isang pangyayari sa kanyang buhay, ay tinanong siya, alin po sa mga kautusan ang pinakauna o pinakamahalaga? Which of the commandments is the greatest? Alin po ang pinakamahalaga? Well, magandang tanong po ito kasi gusto yatang i-simplify ng eskriba. Marami kasing kautusan, ang 10 mahirap ngang i-memorize. Diba? At sumagot naman ang ating Panginoong Diyos, si Jesus. Sabi niya, love God, 2 po. Love God and love your neighbor. Mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Kung mapapansin ninyo, sa 10 Commandments, ang unang 3, ang provisions, ito po'y para sa pagmamahal sa Diyos. Relasyon natin sa Diyos. Ang 4 to 10, sa kapwa-tao. Huwag magnakaw, sa kapwa-tao yan. Yun pong provisions. So 2 bagay, love of God, pagmamahal sa Diyos, at pagmamahal sa kapwa. Isa-isahin natin. Okay, love God. Hindi lang po simpleng mahalin ang Diyos. Ang sabi po dito, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Puso, buong puso, magandang pakinggan sa Tagalog eh. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Hindi gusto ng Diyos ang 1/4 lang, 1/2 lang, 1/8 lang. Gusto niya, buo. Buo. Naalala ko nung retreat namin, isang retreat ng kaparian, tinawag niya itong maximum love. Sabi niya, maximum love. God demands the whole of us. And God demands all of us to love Him wholly. Ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Para mas madaling intindihin, ilagay natin sa figure. Kung kayo po'y may 20 chocolates, ang gusto ng Diyos, yung 20. Hindi niya gusto yung 10, yung 15. Gusto niya ang buo. Well, ang tanong po, is this possible? Difficult? Mahirap? Pero, posible po. Mahirap nga lang. Pero, posible po. It only takes practice and the grace of God. Practice. Halimbawa, sabi nung pare, start today. Kung ngayong araw yung kaya mong ibigay lang sa Diyos ay 10, start with it. Maybe next week, kaya mo na ng 15. At darating yung panahon na kaya mo nang ibigay ang lahat. Di ba pag may mahal tayo, mga hugot line, di ba? Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Mga hugot line. Ngayon, God is telling us, give me your everything. Ibigay mo ang lahat sa akin. Love me with your whole heart. Di ko alam kung aling level na kayo sa pagmamahal natin sa Diyos. Aling level. Kung kaya na po ba nating ibigay ang lahat. But if not yet, practice. Sanayin po ang sarili. Start from the little things that we have na pwede nating ibigay sa Diyos. So love God with your everything. Pangalawa, mahalin mo po ang iyong kapwa. Love your neighbor. But simply not only love your neighbor, pero love your neighbor as yourself.
Now, kung meron kang 20 chocolates, magkano kaya ang kaya nating ibigay sa kapwa? Because that would reflect how much we love ourselves. How much we love ourselves. Kung may 20 tayo at kaya nating ibigay ang 10, that's how much we love ourselves. Mapapansin ninyo sa utos na ito ng Panginoon, God wants us always to look at others as ourselves. Gusto niyang palaging tingnan yung kapatid natin na tayo, na yung sarili natin. Well, sabi ng Panginoon muli sa Salmo, tinig ko iyong pakinggan. We are not only invited to listen to God. Now, ang challenge ay, we are invited na isakatuparan itong mga kautusan ng Diyos. Listen, and later on, isakatuparan.